afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong araw na to, tayo ay magpo-propagate ng mga halaman natin dito at magagawa ng kaunting mga maintenance. No? So kanina, tinransfer ko na yung mga bagong mga cultivar ng Venus Flytrap. At itong mga Helianthera ay nailipat ko na rin dito, no? At na-video natin to o na-feature natin to dun sa nakaraang mga video. So ito yung mga araw na walang ginagawa, no? As in literal. Na so kasi kahapon katatapos lang rin namin mag-ayos dito at ngayon wala na masyadong ayusin. Kumbaga fully operational na itong greenhouse. Ang medyo na lang natin concern ngayon ay yung tubig, no? Dahil paubos na at napakainit pa rin dito. At sabi nga ng ating ibang kaibigan ay meron nga daw El Nino. So ako naman, although mahalaga talaga ang tubig, no? Hindi po ako masyadong concern kasi alam ko at napatunayan ko na, no, yung hindi talaga nagkukulang ang Panginoon pagdating sa yung mga ganyan, no? Patubig natin dito talagang nagkakasya na bago ang maubos, no? Talagang hindi nauubos dahil pinagkakatiwala natin sa kanya yan. So hindi po ako charismatic o basta tested ko na po pala by experience. So ngayon, ano ba yung propagate natin? So dito tayo. So ipopropagate natin ngayon ay ang mga pinks. Since ito yung mga pinakamadadaling paramihin dito, no? Hindi ko pa sinasabi na sa lahat ng oras madali itong paramihin. Dito lang sa growing area namin, ito yung sa tingin ko isa sa mga pinakamadaling paramihin. Kaya pararamihin natin o ipopropagate natin sila ngayon. So ito, katatapos lang natin ito i-propagate. Kaya nga lang, nabili agad, no? Hindi pa kumbaga napaparami ng gusto, nabibili agad. Mabili talaga tong seto. At sa totoo lang, hindi siya ganun kadaling paramihin dahil ganun po yata pag red cultivar, medyo slow grower, no? Kaya hindi muna natin siya gagalawin ngayon. Although may mga propagation tayo na naging successful na, tulad na lang na yan, yung maliliit na yan. Kasi dalawang seto na lang yung natira dito. So ngayon meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos nabawasan pa ng 3 yan dahil nabili niya yung 3. So from 2, no, naging 10, di ba? Ganun kabilis. Parami na seto. Ang cyclosecta naman na pinropagate natin last time, ko na i-feature natin to sa ilang video. Hindi nga lang tama, nailagay ko to, nagawan ko to ng video niya. So ngayon, itong mga cyclosecta na to ay unti-unti nang nagpo-produce ng growth. Ayan o, kung titignan nyo yung loob niyan, may mga sumisilip na. Hindi naman siguro damo yung nasilip, no? Tignan natin silipin natin. Pero hindi ko na-advise na gawin nyo to pagka ayan, meron na. Ayan, meron na yan. So, balik natin uli. So, huwag niyong gagalawin pag sinakita ko lang sa inyo. So, pagka natuyo na yung dahon yan, magiging yan nakaliit yan. Ayan, hintay mo na siyang dumami at lumaki. So, nag-umpisa yan sa dalawang seto na naibigay sa atin nung nagbenta sa atin ng puro Purfurea. So, ngayon, tingin ko, after lang ng ilang buwan, marami na tayong seto. Yan, di ba? Ang daming propagation Hanggat yung mga seto na yan ay hindi natutuyo yung mga dahon, may pag-asa. Kaya huwag nyo hayaan na matuyo yan. No? Diligan nyo. Kaya nga ako, kampante ako sa medium na pure sphagnumos yung ibabaw. Alam nyo ba, halos tayo lang ang gumagawa nito. I mean, regular na gumagawa nito kasi ang advice talaga na by the book, no, binabasa ko yung nakaraang gabi, binabasa ko yung book na Savage Garden. No, ang mga pinks talaga ay pinapatubo sa medyo
no? 30% na sand, no? 30% na peat, 30% perlite yata yung nilagay nila doon, or akadama, or kung ano man yung available doon. So mostly dry talaga, no? At tama naman yun dahil nakikita talaga sila sa ganong mga lugar. Actually itong mga ito nabubuhay dun sa mga mga bangin na nakita ko kasi dun sa mga picture dun sa Savage Garden, pati mga sa mga group, no, doon nila nakikita yun sa mga gilid-gilid ng mga bangin, no? Tapos syempre medyo dry yung lugar. So dito lang sa ating growing area masyadong mahangin, kaya I think hindi na kailangan ng masyadong dry, kasi kung masyadong dry mamamatay naman sila. Now, kaya kung napunta na sa inyo, hindi ko na-advise na gayahin nyo to, pero kung magagayin nyo, mas maganda. Kasi para sa akin, mas madali yung pagpaparami ng mga pins sa pure sphagnum moss na toppings. No? Pero yung ilalim yan, hindi naman pure. No? May makikita pa rin kayo mga perlite sa ibabaw. Pero yung ilalim yan, sphagnum moss and perlite pa rin. Ayan, no? Itabi mo muna natin to dahil hindi naman ito ipopropagate natin ngayon. Ipopropagate natin ngayon ay ito ang nakita ko dito. Agnatha X Potosiensis. Itong Agnatha X Potosiensis, no, ay medyo siya, yung mabilog yung kanyang dahon at medyo nag-curve, no. So ngayon, paramihin natin kasi may mga propagation na tayo at meron pa tayong I think pwedeng gamitin na for propagation, no. So natin set up ko lang tong. So ginagamit na po ako ng gimbal ngayon dahil request nyo. Pasensya na ng mga nakaraan, masyadong malikot yung ating video. Biglaan po kasi pagka mga gano'n, ang priority ko po kasi magawa ng maayos yung trabaho ko. Yung pagbibideo po hindi naman talaga ako nakita dito, pero at least natutulungan ko yung ibang tao na kung paano yung gagawin dun sa mga tungkol sa mga carnivorous plant, no, in Philippine setting, no. At alam ko po na minsan magulo talaga yung video ko, talagang aminado po talaga ako doon dahil yung isip ko po napakabilis nun na yung isip ba, kaya yung kilos may ballistic o jerky. So ayan, so magpropagate tayo. Ang paraan ng pagpropagate ng cyclosecta ng pinks ay leaf pullings lang, no. So gagawin na natin, so dito tayo kukuha dahil medyo nakatumpok yan dito. So kuha tayo ng leaf pullings, ipwesto natin yan. Yung mga pwesto na wala pang nakapwesto hindi mo kailangan ilubog or idiin yung pagkakatanim sa kanila. Patong lang, pero medyo may parang susuksukan ka na mga crevices ng medium. Okay na yan. Yung iba pinapatong lang talaga. Siguro pagka high humidity pwede yun, pero dito sa amin kasi sobrang hangin alam nyo na. So hindi ko ina-advise na ipatong lang, kasi pag pinatong nyo lang yari matutuyo po kasi yan So yung ginagawa ko na lang dyan, tanim ko na lang ng ganito. So maganda rin may tweezer, kaya wait lang, kuha tayo saglit lang, dito lang naman sa taas. So kahit anong tweezer. So may mga minsan kasi may ganito, may ugat na sumasama, so mas maganda itanim mo yan, ilubog mo yung ugat kasi mas mabilis yan tutubo pagka may ugat. Yung mga walang ugat tutubo rin yun, pero it will take more time for them to produce ng roots na at ng mga carnivorous leaves na English yan ubos yan, hindi limit ako sa isang araw So ito, so ilubog natin to
madaling mabali yung ugat, kaya ingatan nyo. Ayan. Hanggat may matira kayo sa kanya na isang functional na leaves, walang problema dyan. So kung nakakalbo nyo na, wait lang, papakita ko sa inyo, tatanim ko lang tong isa para kasi maganda rin na malaman nyo yun eh. So nandito, ay sorry, dito tapos zoom tayo konti. Ayan, nakikita nyo na siguro. So kung nakikita nyo tong area na to, wala na isang leaf na lang yan, tsaka isang patubo na growth. So ang gagawin nyo dyan, tatabunan nyo yung kinalbo nyong part, no? Tabunan nyo ng pure sphagnum moss. Bakit yung tatabunan niya? Kasi matutuyo yung lugar na yan. So baka matuyo yung plants. So ayan, ganyan lang. Huwag nyo lang babasahin ng gusto, moist lang. Kasi kung basahin nyo naman ng gusto yan, mabubulok naman. So ayan lang, ayos lang yung ganyan. Ayan. So yun yung mga pamamaraan natin. So magpo-propagate pa ako dito, panoodin nyo na lang siguro. I-zoom out ko na. Excuse me po. Ayan. Oops, ayun. Sorry nakaano na ako. Gimbal na ako, magulo pa. So ayan. Itong isa, meron dito, tingnan nyo to, medyo nakataas. Ayun yung mga gusto kong ipropagate para na iaayos ko rin naman yung ugat nila. Ito, medyo nakaangat eh. So ayusin natin yung pagkapatanim sa kanya. Pero maayos yung kita ko yung may ugat rin itong napuwilan natin sa kanya. So tanim natin. So kita nyo yung medium nito, medyo may algae talaga. So anong gagawin? So yung pagdidilig, lang, kontrolado na pagdidilig na ito, kaya lang kasi nandito sa area na kung saan yung less yung hangin, so mas nagpo-prone siya sa algae. So ang gagawin natin dito, siguro ilabas natin kapag nag-strike na yung mga pinropagate natin ngayon. Itong mga pins, hindi siya ganun kaarte pagdating sa algae, pero syempre mas maganda pa rin kung wala. Tanim-tanim lang tayo. Nakikita nyo pa ba yung ginagawa? Sumat na natin. Yan. So itanim natin dito banda. Malapit sa akin. Nakikita nyo pa. Yan. So dito may space pag talagyan natin. Galing mag-propagate ng things eh. Ang bilis nga eh. Kaya nga naisip ko, ito naman yung sunod ko natutukan. Maliban sa Venus flytrap. Venus flytrap, mas matagal kasi yung tutubo nila. Itong things mabilis. Samantalang sa iba, nahirapan silang karamihin. Dito sa lugar namin, mabilis yung dumami. So, ito yung pinaplano ko na gawing sunod na project. Mga pings. Sa katunayan may parating ngayon ng pings. Sana nga dumating ng buhay. Kasi yung chimpanzees natin na dumating, medyo alanganin eh. Namatay lahat ng leaves maliban na lang dun sa ilang mga dormant na leaves. Kasi ayun, nagdo-dormant yun. Sa mga carnivorous plant, karamihan sa kanila kailangan ng dormancy. No? May mga ilang mga carnivorous plants na hindi kailangan ng dormancy, which is para sa akin maganda sana. Sana. Bakit masana? Kasi karamihan sa hindi kailangan ng dormant, yun naman yung hirap nilang i-maintain at alagaan. Tulad na lang halimbawa ng Helianthera. Ang Helianthera, walang siyang dormancy. Pero ewan ko,
hirap rin ako alagaan sila, no, nung wala pa akong ganitong setup, no. So ang kailangan talaga ng helianthera medyo humidity, no, tsaka kahit na may mataas na humidity, kailangan pa rin niya na maayos na airflow, no, sa kanyang leaves, lalong-lalo na sa kanyang roots. So paano mo babalansehin yun, diba? So yun nga, napag-usapan na yun nung nakaraan, pero kung gusto nyo pa rin marinig, ito yun. So, kung kailangan nyo ng magandang airflow sa roots, no, lahat ng carnivorous plant pwede nyo itong i-apply, no. Kailangan nyo ng mataas na perlite content ng inyong medium, no. So dinamihan nyo yung perlite, ayun lang yun. Kaya lang, pag dinamihan nyo yung perlite, ang mangyayari naman, prone sa pagka-burn o pagkatuyo yung plants ninyo. So paano nyo naman ibabalanse naman yon, yung pagkatuyo na yon? So kailangan siya laging naka-water tray. Kung naka-water tray, paano mo naman i-solve yung pagtaas ng minerals sa water tray? So kailangan laging nadidrain yung nasa water tray. Habang nagdidilig ka, nagpo-flow yung tubig ng water tray at yung sobra ay natatapon, diba? So kailangan siya na maraming tubig, no? So sa ibang mga ginagawa ng iba, para hindi na gawin yon, nilalagay na lang siya sa humidity box or tent, no. Pag nilagay mo naman siya sa humidity tent, no, pagka may bumili sa'yo, no, kung nagbebenta ka, no, hirap sila ngayong alagaan yun dahil sana yun sa higher humidity, no. So ayun yung mga, no, yung mga kaghanapan pagdating sa mga ganong klaseng halaman na walang dormancy pero medyo mahirap i-maintain. Kaya dapat yung setup nyo, i-adjust nyo based doon kung anong meron kayong setup, no. Kung tulad ko na outdoor kayo, mag-water tray na lang kayo. Tapos medyo lagyan nyo ng plastic sa paligid, na tulad ng meron dito, para naman less yung hangin at hindi agad matuyo, no, yung inyong medium, no. Kailangan nyo rin syempre ng tree na medyo malaki-laki at mga iba pang halaman sa paligid para ma-maintain nyo yung humidity and lower temperature kahit na mainit yung lugar nyo at mahangin, no, diba? Ang dami kong sinabi, sana nakuha nyo. Kasi hindi ganun kadaling mag-alaga ng mga halaman ng walang dormancy. So wait lang, dito natin i-ano kasi dito tayo mag-focus sa mga halaman na to. Ipopropagate rin natin kasi magtitira naman ako dito ng mga pang-out, kaya pwede kayo pa rin mag-avail. Kung na-post ko to, hindi ko alam kung na-post ko na to sa ating Shopee. Ayan. So ito, nakakahinayang i-propagate, napakaganda ng kanyang rosette. Pero talaga kailangan natin ng propagation materials, no? Pero yung gawin, magbunot muna kayo na magbunot hanggat ubos nyo na yung pwede nyo ma-harvest na propagation materials. Na-harvest nyo na, sabi ko nga sa inyo, lagyan nyo ng support itong mga hinarvest nyo ng lugar para para sa akin mamatay or mabulok, no, root rot or crown rot, no. So ngayon itatanim na natin, unahin na natin itong may ugat kasi mahirap i-manage yung may ugat. Kumbaga mas mahirap siyang itanim kasi may ugat siya. So hanapan natin ng magandang pwesto to. Ngayon meron pa tayong, nakikita nyo ba yung pinagagawa ko doon. So ngayon meron pa tayong 5, no, from one plant meron pa tayo. So madali itong gawin, madaling i-propagate, pero bihira ang nakakagawa kasi hindi nga nila makuha yung timpla. Pag nakuha mo yung timpla, di ba, unlimited supply ka na
pings, di ba? So gusto ng yung natin yun yung ma-propagate natin yung plants natin. So hindi ba mamatay yung mother plant mo? May chance nga na mamatay. Pero dun sa mga nakuha mo naman na plant sa propagation material, for sure may kapalit naman yung kung sakaling mamatay yung mother plant. So ayun, no? Kung ayaw nyo mamatay yung things nyo, di wag nyo nang pakialaman, no? Lalo na kung hindi naman kayo magbebenta, kusa naman mag-aanak rin yan, no? Kasi syempre may chance talaga mamatayan kung di mo madilig agad, na busy ka, matay talaga yan. So propagate pa tayo, bunuin natin to. Okay, meron pa dito. Recover pa lang no? Na-harvestan agad natin. Ito yung mas taas yung chance ang ma-deads yung plants nyo pagka recovering pa lang, tapos pinakailaman nyo na tulad nyo, no? Nabunot tuloy. Alam mo yung, tingnan nyo yung root system nila, diba? Napakaliit at napakasimple, hindi siya complex tulad ng ibang mga pings, ibang carnivorous plant. Kaya yung pagpapatong yan, ganun talaga, napatong lang yan, tapos taniman ng konting medium, mabuhay na yan. So ayan, tanim pa tayo, tanim lang. Pwede rin ba sir i-pulsan agad to? Huwag naman yung pulsan agad, yung medyo kahit na medyo maaraw na lugar pero may moisture. Tsaka alagaan nyo talaga, kasi pag hindi nyo to inalagaan, although matibay yung pings, madidids rin to. So kaya alagaan nyo lang maayos. So propagate pa tayo kasi ano naman tayong ginagawa ngayon, propagate lang ng propagate. Bunot na natin itong isang maliit bago natin i-replant. Tanggalan natin ang ibang mga dahon. Natawa siguro kayo, ako natatawa sa sarili ko minsan pero alam nyo po kaya dito malakas yung loob kong mangialam ng mga alaman, kasi alam ko kung gaano sila kabilis mag-grow. So mabilis lang yan sila, kaya okay lang na i-propagate nyo basta meron na kayong backup, kasi yun nga, may chance ang mamatay. Nangyari na kasi yan dati dun sa iba kong propagation na talagang namatay yung mother plant. Natira sa akin maliit, no, from yung magandang rosette ng pings, tapos pinakialaman mo, tapos namatay yung maganda. Di ba? Minsan naisip ko rin, worth it ba yan yung pag-propagate ko? So yung mga ganito mababa yung chance ng propagation, yung may mga brown na, pero itatanim nyo pa rin kasi minsan nagpo-produce pa rin yun ng maliit, hindi malaki, maliit na plantlets na matagal lumaki. Ganun yun kasi kulang yung energy niya para magbigay ng mas malaking plantlets. So alalay lang. Tapos huwag nyo siyang ilalagay dun sa lugar na madaling matuyo talaga. Medyo ilagay nyo siya sa mamasa-masang lugar. Ayun na, may mga nag-germinate na rin dito sa lugar na to. So okay na ba to? Tingin ko okay na to. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Naka-gimbal na po ako. Pagka magalaw masyado, kasalanan ko na rin yun at ng gimbal. Gimbal, ito po yung tag-stabilize ng video.
Kahit na manginginig yung kamay nyo, hindi siya ganun ka-nginig. Ayan. So, didiligan nyo yan pagkatapos yung pakialaman. Tanggalan nyo na rin ang damo. No? So, may damo pa dyan. Meron pa ba? Ako tinanggal ko na kanina. Wala na. Ano na lang. Algae. Yung algae medyo manageable yan. So, yan. Diba? Imagine kung lahat mag-strike yan lahat. Diba? Ang dami mo agad na natapot to CNCs. Yan. Ganyan kadali mag-propagate ng pings. No? Pero may value. May value tong pings. So, pag natutunan rin ito ng iba, magmumura talaga yung pingikola. No? Pero, yung quality doon na lang magkakatalo. So, mas maganda naman. Kung mas maraming makaalam, pagandaan na lang ng quality. Ibig sabihin yung size, kulay, shapes ng rosette, no? At health ng medium and root system. No? At yung higit sa lahat, kung mabuhay mo, paano mo papadala sa malayo. Ayan ang challenge sa mga pingikola. Pero ngayon, medyo may idea na ako kung paano. Kasi umorder ako ng things sa abroad. At nakita ko kung paano yung kanilang packaging. No? Pag na-try ko na yun, tsaka ko na i-share. No? Pero ayun, dumating naman ng halos buhay pa. No? Kasi napakalayong lugar. Halos 20 days bago nakarating. Biruin niya yan. Kaya patay na yung mga leaves na kung kailan niya pinadala. Natira na lang mga dormant. No? So, ayun. Ano nga rin ako, sabi ko, buhay pa ba to? Pagkatingin ko, tuyo na talaga. No? Buhay na lang yung gitna. Kaya nakatago yun ngayon, yung isang ping dito. May paparating mamaya na 2 or 3 pings, no? Yung Florian and El Mirador. Jubiensis yan, na hybrid yung El Mirador. Ewan ko kung tama yung pagkaka-research. So, yun. Magaganda yun dahil mga pink and red. Yan. May parating rin tayo na red night yata yun or crimson night. Isa sa mga bago at rare na pinks, no? So, maganda-ganda yan. So, anyway, so yun lang. Ganun lang pagka-propagate. Itutuloy ko na yung pagpo-propagate sa iba pang mga pinks. At kung may ma-share pa ako sa inyong iba, i-video ko rin, no? At sa tingin ko, na-picture na naman natin. Didiligan niya yan, pagkatapos. Layo lang ng pandilig ko. Andun yung pandilig ko. No? So, sige, diligan na natin. Baka sabihin niya, hindi ko didiligan. Diligan natin. Lapit tayo. Tingnan yung gaganda ng mga pala. Sanjus, hindi ko na-harvest yan. Pero soon i-harvest ko. I-sprinkle ko na dyan sa medium para dumami. Hindi lang yan, meron pa dito. Ayun, lahat ng mga spatulata. Ibang, yan, tamlin. Ito, kaming ganda. Alam mo, kung nagsa-self-pollinate sila or kailangan ko i-pollinate. Kaya baka kung may time ako mamaya or bukas, order ako ng pollinator. Stingless bee. Baka dito sa loob ko gawin, ilagay or sa labas kasi baka kainin ng carnivorous plant natin yung karamihan So, yung magpo-pollinate lang dito yung makakapasok ng mga bees. Walang gusto magbenta sa akin. Kasi alam nila na keeper tayo ng carnivorous plant. So, matagal na akong naghahanap dito sa malapit. Binablock ako. Makausap ko kami, hindi na ako makapag-reply dahil alam nila na nakikita nila sa profile natin, puro carnivorous plant. Siyempre, yung mga nag-aalaga ng bees, bee lover yun. No? Bee lover din naman ako, kaya lang, nagkataon lang na may carnivorous plant tayo. Huwag na po kayong mag-alala kasi may net na po itong growing area natin. Wala na po nakakapasok na insekto at ibon dito. Kaya, yun nga. Ngayon, kailangan na natin ng pollinator dito sa loob.
At ganoon din, gusto ko rin talaga mag-aaral ng pag-aalaga ng bees. Ngayon, diligan na natin Ayan. Since may space pa dito, sa tingin ko dito ko na lang sa labas ilalagay. Mas maliit yung chance na mag-germinate sila pag dito sa labas. Pero mas matibay naman yung magiging seedlings ng mga tutubo. Sa loob ko na nga. Sasayang yung effort natin. Sa loob muna. Pagka nag-strike na, ilabas na natin. Masayang ito. Dami pa naman, Ayan, okay na yan. Diba? Ganun lang. Ito yung isa sa mga carnivorous plant na hindi maarte talaga. Diba yung mga traps, Venus flytrap nagko-close. Sa mga Sanjus naman, yung June nila na wawash. Dito, sa mga pings, hindi. Kahit na madiligan mo siya, kahit hawakan ko ngayon yan, sticky pa rin sila. So, yun lang. Bye-bye. God bless. Bye-bye.